What's up mga mi? So, eto tayo ngayon at naghihintay tayo sa ating asawa dahil ang tagal niyan dumating. At sa paghihintay ko nga mga mi, biglang na lang pumasok sa isip ko na bumili na ng washing machine dahil nasira nga yung washing machine namin. At tingnan nyo naman ang labahin ko, napakadami na. Ay naku, nakaka-stress talagang isipin ang labahin. Pero kaysa nga magmukmuk ako dyan at isipin ko ang labahin na yan, ito na lang at magbukas na lang tayo ng bago nating parcel. Dahil nga ang daming nagsasabi sa akin na ako ay isa ng dabyana at talaga namang ang laki na ng aking tiyan. Eto nga at bumili ako ng pampaliit ng tiyan. Halami, seryoso ka na ba talaga dyan? Kaya mo ba talagang panindigan yan? Anyway, ito nga palang binili ko na to ay yung tinatawag na abdominal trainer or abdominal trimmer or abdominal. Basta, pampaliit siya ng tiyan mga mi, yung may gulong, ganon. Bigla ko na nga lang naalala na nung nakaraang taon nga pala, ganitong buwan din, nung ako ay magsimulang magpapayat. At mi, achieve na achieve ang 57 kilos noon. Ngayon naman, 67 na yata or 70. Lagi na lang naman kasing nakaupo sa trabaho. Hala, sinisi yung trabaho. Ayaw pa aminin na malakas siyang kumain. Yung binili ko nga palang abdominal trainer ay yung 2 wheels lang. Meron kasi nito yung 4, pero para sa akin kasi okay na yung 2 wheels as long as gumugulong naman. Nung nakaraang taon, March 17, nung mag-start akong mag-diet at mag-workout, talagang kinarir ko yun, mi. Talagang nagsusumba ako noon tig 2 oras sa bawat araw. Tuwing hapon, alas 2 hanggang alas 4, ganon, or alas 3 hanggang alas 5. Talagang kinarir kong magpapayat nun. Kaya naman, na-achieve ko talaga yung goal ko na maging 57 kilos. Kaya naman ngayon, wala akong time para mag-zumba. Siguro tuwing gabi na lang ang time ko para mag-workout para mabawasan naman tong bilbil ko. At hindi ko alam kung makakapag-zumba pa ako kasi nakakapagod ng sumayaw. Ito 30 minutes lang daw sabi dun sa mga advertisement at mga promotion ng product na to. So 30 minutes lang na magpagulong-gulong ka dyan, okay na daw. Kapag daw consistent nating ginawa ito, talagang mawawala daw ang bilbil natin. Kaya naman nabudol na nga ako mga mi. At susubukan na nga natin siya. So, tingnan natin kung anong kalalabasan at kung anong magiging resulta. Meron na nga palang kasamang manual ito, syempre, para malaman natin kung paano natin siya i-assemble. Nung una, akala ko mabilis lang siyang i-assemble, mi, dahil nga ayan, isuksok-suksok mo lang naman siya, ganyan. Pero nalito rin ako dyan, kaya naman yung mga pinagkakabit ko niyan ay pinagtatanggal ko rin bandang huli dahil mali nga yung pagkakakabit ko. Desidido na naman nga akong magpaliit ng tiyan or magpapayat mga mi dahil nahihirapan din ako kapag kaganito yung katawan ko. Napakabilis kong hingalin at napakabilis ko ring mapagod. At higit sa lahat wala nang kumakasya sa mga damit ko. Sa mga oras na to nga ay parang nare-realize ko na ay teka lang, parang mali yung pagkakakabit ko. Kaya nga ayan, binasa ko muna ulit sa manual para malaman at masigurado kung tama ba itong mga pinaggagawa ko. Kasi parang hindi parang may mali talaga. Ang maganda naman kasi sa akin ni ay ako. Tsaring! Ang maganda naman kasi sa akin, mabilis akong tumaba, mabilis din akong pumayat. Kaya lang, talagang kailangan mo maging desidido or motivated sa gagawin mo. Seryoso nga akong ina-analyze kung tama ba talaga itong ginagawa ko. Dahil parang hindi talaga. At ayan nga, kung nakikita nyo, medyo nalilito nga tayo kung papaano natin ikakabit itong isang to. Ay naku mi, sa pag-assemble pa lang nito, parang nawawalan na ako ng pasensya. Hoy, wag ganun. Pasasaan pa nga at matutuklasan mo din kung paano ba talaga i-assemble yan ng tama. Tiyaga lang, girl. Pero alam nyo mga mi, di ba nga dati nung nakaraang taon, pumayat ako. Ang daming nagsasabi sa akin na, huy, hindi naman bagay sa'yo yung sobrang payat. Magpataba ka na ulit. Mas maganda yung chubby-chubby lang. Tapos, ngayong tumaba ako ulit, sasabihin nyo sa akin, ang taba-taba ko na. Hindi ko na kayo maintindihan saan na ako lulugar. Ayan, at habang tayo nga ay gulong-gulo kung papaano natin ma-assemble ng tama ang product na ito, ay huwag nyo pong kalilimutang mag-follow sa account na to dahil sa account na to ay nagdidiscover tayo ng mga bagay, mga product na pwede nyong gamitin or kailanganin in the future. Ang maganda pa nga po doon, bago nyo po siya mabili, ay nasubukan ko na muna siya. So, pwede ko pong patunayan sa inyo kung effective ba siya or hindi. At nang mga oras ng ito ay nahuli ko na ang kiliti kung papaano mabubuo ang product na ito.
Sana lang talaga maging effective ito sa akin at sana lang talaga ay sapian ako ng kasipagan ng pag-ehersisyo bawat araw. Para naman hindi masayang ang pagpayag sa akin ng aking asawa na bumili ng product na ito. Sa true lang mi, talagang pinagpaalam ko pa yan sa akin Diyosawa. Alam niyo yun kasi kapag ka ang product na bibilin ko ay, or o-orderin ko ay worth 300 pataas na, kailangan ipagpaalam ko na yan. Pero kapag mga 200 below, okay lang yan. Basta wag mong gagamitin na parang panluho lang. Basta ang mahalaga, gagamitin mo siya bawat araw at yun talagang may kapaki-pakinabang. Pero alam nyo ba, pag nagpapaalam ako sa kanya, ang sagot lang niya sa akin, Mi, bakit kailangan mo pang magpaalam? Ewan ko din, bakit nga ba nagpapaalam pa ako? Hindi mga mi, ganito kasi yan. Para sa akin kasi, mas gusto ko na alam or maging transparent ako sa asawa ko sa lahat ng mga pinagagamitan ko ng pera. Although pareho naman kaming may trabaho. Pero yun nga, gusto ko alam niya lahat ng mga reason kung saan napupunta yung pera, ano yung mga pinagkakagastusan ko. Pero alam nyo ba na yung asawa ko na yan, hindi ako ino-audit niyan or hindi ako hinahanapan niyan. Dahil alam niya na yung mga ino-order ko, yung mga binibili ko ay para naman din sa mga anak ko or para sa amin at hindi naman yun para sa luho lang nga. Kumbaga meron din talagang mga mahalagang paggagamitan yung mga bagay na ino-order ko at pinagkakagastusan. Ganon yun. Natumbok ko na kung bakit ako nagpapaalam. Ganon yun. At natumbok ko na rin kung paano maa-assemble ang product na ito. Ayan na mga mi, tapos na, nabuo ko na. Ikinakabit ko na lang yung pinakang rubber niya para hindi siya masakit sa braso or sa siko kapag ginamit natin siya. So, araw-araw, kailangan kagamitin natin ito 30 minutes bago tayo matulog para naman mapanindigan natin siya at para naman sa ikabubuti, ikagaganda ng ating mga bithiin. Hoy, anong mga sinasabi mo? So, eto na siya mga mima. Meron na nga rin pala tong kasamang knee pad. Ayan, kung nakikita nyo yung kulay blue na yan, kasama niya yan dyan. At kung nakikita nyo rin yung bilbil ko, ang laki, diba? So, subukan natin siya. Ganito lang kasi yan mga mi. So, hahawakan nyo lang siya sa magkabilang gilid. Tapos, yung arm nyo, ilalagay nyo lang dun sa pinakang armrest. And then, ayan, magpapagulong-gulong ka na lang na ganyan-ganyan. At, ingat-ingat lang kasi baka masubsob kayo. Pero parang hindi naman siya nakakasubsob. O, paano? E, di aabangan nyo na lang yung pagkawala ng bilbil ko at pagliit ng tiyan ko. O ano, kung saan yun mabibili, ilalagay ko yan yung link dyan sa yellow basket. Okay mga mi, so hanggang dito na lang muna tayo at magpapaalam na ako sa inyo. Don't forget to follow. Bye-bye!